Kabanata 471. Siyempre, kung magagawa ito ng mga Jaeger, hindi sila mapahamak. Malamig na wika ni Samuel. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Zayden. Nahulog ang lahat sa malalim na pag-iisip. Kung si Jared ay isang energy cultivator, paano natin siya makakalaban? Tristan, umalis ka kaagad sa Summerbank sa Jazza. Ipadala sa kanya ang mga halamang gamot ng Herb Palace. At sabihin sa kanya, na ang mga Bailey ay handang magbigay ng mga halamang gamot sa kanya sa mahabang panahon at tumulong sa kanyang paglilinang. Tandaan na igalang siya ng may kubab ang loob. Kung maglakas loob kang saktan siya, magsisisi ka. Sa huli ay nakapagdesisyon si Samuel. Kung si Jared ay isang energy cultivator, dapat itong kunin ng mga Bailey. Pagkakataon, kung mayroon tayong tagapangasiwa ng enerhiya sa ating likuran, walang pamilya sa Jadeboro ang maglalakas loob na pumunta laban sa atin. Nakuha ko na, Lolo. Hindi rin tanga si Tristan. Alam na alam niya kung ano ang ginagawa ni Samuel. Siya ay isang madiskarteng tao na may mga panlilinlang. At iyon ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Bailey. Pagtitipon ng martial arts. Dahil doon, nagmamadali si Tristan patungo sa Jazza. Samantala, sa tirahan ng mga Cooper sa Jadeboro, nagalit si Franco at patuloy na nagbasag ng mga bagay. Ginoo, Cooper. Ang matandang Mr. Cooper ay nasa nag-iisang pagsasanay. Kung wala ang kanyang utos, walang sino man ang pinahihintulutang magpakilos ang nakakatakot na apat. Sinabi ng mayordomo kay Franco na walang magawa. Napakarami sa mga Cooper ang napatay. At ako ay napahiya. Paano natin hahayaang bumaba ito? Dapat dalhin ko si The Fearsome Four kasama ko ngayon. Kapag nakahanap si tatay ng taong sisihin mamaya, ako na ang mananagot. Nang matapos magsalita si Franco, tumakbo siya patungo sa isang bakuran na napapalibutan ng mga rehas na bakal. Ang butler agad pinigilan siya. Ginoo, Cooper, kung ilalabas mo ngayon ang The Fearsome Four, paano kung mabaliw ang isip nila? Ito ay magiging isang kalamidad para sa mga Cooper. Ngayon, tanging si Old Mr. Cooper lang ang makakakontrol sa kanilang isipan. Ang mayordomo ay nagmamakaawa. Umalis ka sa daraanan ko. Uminom ako ng nerve-soothing pill sa kwarto ng tatay ko. Magiging maayos pagkatapos ng kinakain sila ng Fearsome Four. Sinipa ni Franco ang butler at bubuksan na sana ang gate. Bast Asterisk Road. Ang iyong ama ay nag-iisa. Sa tingin mo ba magagawa mo ang gusto mo? Napahinto si Franco sa gulat nang marinig ang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita niya ang isang chubby middle-aged na lalaki na galit na nakatingin sa kanya. Tito Sean. Agad na nagbago ang ugali ni Franco. Lumapit si Sean at inagaw ang nerve-soothing pills mula kay Franco. Ano ang iniisip mong kaya mo? Kontrolin ang The Fearsome Four. Gusto mo na bang mamatay? Tito Sean. Pero hindi ko sila mapapatawad. Lahat ng tauhan ko ay pinatay sa Jazza. Naapakan pa ako sa ulo ko. Ito ang ginawa ng mga Granges. I think gusto nilang maghiganti sa amin. At saka, kinuha ni Jared ang Jade Pendant. Ang mga Jaeger, hindi pinahalagahan ni Franco si Lisbeth sa pagliligtas ng kanyang buhay. Sa halip, inilagay niya ang lahat ng sisi sa mga Granges. How dare Walter try to revenge the Coopers? Ang walang ingat na P***. Ngumisi si Sean at sumulyap. Franco, akala ko gusto din ng mga Bailey ang Jade Pendant. May ginawa ba silang galaw? Hindi nila ginawa. Nandoon si Tristan sa eksena. Pero nanginginig siya sa mahal. Napabuntong hininga si Franco. Ngipin nang banggitin niya si Tristan. Noon, iminungkahi niya si Tristan na labanan si Jared. Hindi niya inaasahan na ibebenta siya ng huli. Di asterisk man itong duwag na ito mula sa mga Bailey. Hindi rin napigilan ni Sean ang kanyang galit. Ang iyong ama ay nag-iisa. Pagsasanay, huwag mo siyang istorbohin. Ibalik ang susi sa mayordomo. Hihilingin ko kay Wolf na isama mo ang kanyang mga tauhan. Jazza na naman. Naningkit ang mga mata ni Franco sa tuwa nang marinig iyon. Tito Sean,
Sigurado ka bang uupahan mo si Uncle Sean? Ako. Siyempre. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Hindi ako papayag na may mangbuli sa mga Cooper ng ganito. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Sean. Hahaha. Ang galing. Kung sasama si Uncle Wolf sa akin, mapapatay niya ang lalaking iyon. Pagkatapos ay kukunin ko si Lisbeth para sa akin. Kasiyahan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Franco. Si Jared at Josephine ay bumalik sa Summerbank sa Jazza. Gayunpaman, hindi dumiretso si Jared sa bundok Hickory. Kailangan niyang ayusin muna ang isyu ng Herb Palace. Samantala, walang tigil ang pagsasanay ni Tommy. Matapos kainin ang boosting pill na binigay sa kanya ni Jared ay naramdaman niya ang sa kanya. Ang lakas ay unti-unting umuunlad. 3 araw na, walang galing sa Herb Palace. Mukhang oras na para bumisita tayo Jared, bulong sa sarili. Maya-maya lang, lumabas si Phoenix. Ginoo, pagkakataon. Nagpadala ang Herb Palace ng isang tao at inimbitahan kang pumunta doon. Napangiti si Jared sa narinig. Naisipan kong pumunta doon, at ipinadala nila ang kanilang mga tauhan. Ginoo, Chance, dapat ba akong magsama ng mas maraming lalaki? Tanong ni Phoenix sa mahinang boses. Oo, dapat. Magkakaroon ng maraming halamang gamot. Kailangan natin ng sapat na lakas ng tao para dalhin sila. Jared, nagpakita ng ngiti. Hindi nagtagal. Nagmaneho si Phoenix at dinala si Jared sa Herb Palace. May ilang truck na nakasunod sa likuran nila, na dati nagdadala ang mga halamang gamot. Ginoo, Chance, sigurado ka bang ibibigay ng Herb Palace ang mga halamang gamot nila? Sa kalsada, hindi maiwasan ni Phoenix na magtaka. Hindi mahalaga. Dapat kong makuha ang mga halamang gamot kahit na ano. Kung tumanggi silang ibigay sila, papatayin ko silang lahat. Sila, sa isang paraan o iba pa. Ang mga halamang gamot ay magiging akin. Sumandal si Jared sa upuan niya at ngumisi. Walang ibang nasabi si Phoenix. Tama si Jared. Kaya natin silang patayin. Sa mundong ito, gagawin ng mas malakas. Palaging palitan ang mas mahina. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa Herb Palace. Hindi gaanong tense ang eksena kaysa sa inaasahan nila. Tristan at Spencer, naghihintay sa pasukan kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Nang huminto ang sasakyan, sumugod si Tristan at pinagbuksan si Jared ng pinto ng sasakyan. Ginoo, pagkakataon. Mapagpakumbaba na bati ni Tristan kay Jared. Nagulat naman si Jared sa kilos ni Tristan. Gayunpaman, hindi niya ito ipinahalata sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, siya ay inanyayahan sa pangunahing bulwagan ng Herb Palace. Niyaya siya ni Tristan na umupo sa main seat habang nasa ilalim niya ang dating. Si Spencer at ang iba pa, nakatayo sa tabi, putol sa paghabol. Hindi ako mahilig magpatalo. Na-curious si Jared kung ano ang balak ni Tristan. Duda ako kung ginagalang niya ako dahil nakapatay ako ng ilang Grandmaster. Mukhang malabo ang mga Bailey. Madaling sumuko. Ginoo, pagkakataon. Nakipag-usap ako sa mga Bailey. Henyo ka daw sabi ni Lolo. Gagamitin mo ang mga halamang gamot. Ganap, kaya naman. Handa kaming ibigay sa iyo ang lahat ng mga halamang gamot ng Herb Palace. Simula ngayon, gagawin din natin. Ipagpatuloy mo ang pagbibigay ng mga halamang gamot sa iyo. Wika ni Tristan. Bahagyang kumunat ang noo ni Jared sa narinig. Tinitigan niyang mabuti si Tristan at hindi niya mabasa ang nasa isip niya. Siya, inaasahan na ito ang magiging pinakamahusay na kalalabasan kung ang Herb Palace ay handa na ibigay ang lahat ng mga halamang gamot sa kanya. Gayunpaman, sila, kahit na iminungkahi na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga halamang gamot sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ba ito ang gusto ko? Gayunpaman, hindi maaaring maging masyadong masaya si Jared tungkol dito. Alam niya na ang mga Bailey ay hindi kailanman mangangalakal ng Luigi. Sila, dapat up to something more. Pangalanan mo, anong mga termino ang gusto ng mga Bailey? Hindi ako naniniwalang magiging ganito kabukas palad. Tanong ni Jared. Ginoo, malamang.
Sinabi ni Lolo na nais ng mga Bailey na magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Gagawin namin ang aming pinakamahusay sa anumang itinuturo mo sa amin. Tumayo si Tristan at yumuko kay Jared. Lalong naguluhan si Jared dahil doon. May nalaman ba kayo? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Tumango si Tristan habang lumingon kay Spencer at sa iba pa. Lumabas ka na ngayon. Bawal pumasok. Nang walang pahintulot ko. Tumango si Spencer at agad na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Inilipat ni Jared ang tingin kay Phoenix. Please go. Labas din. With that, lumabas na rin si Phoenix. Si Jared at Tristan na lang ang naiwan sa hall. Yumuko ulit si Tristan at sinabing, ikaw daw sabi ni Lolo. Isang energy cultivator. At dapat kang igalang. Umaasa kaming mapoprotektahan mo ang mga Bailey. Natigilan si Jared nang marinig iyon. Ang lolo ni Tristan ang unang taong nakakaalam tungkol sa akin. Pagkakakilanlan, wala pang nakakaalam nito dati. Si Jared ay hindi pa nakatagpo ng isa pang magsasaka sa kanyang buhay. Ang lahat ng iba ay alinman sa martial artist, o mga salamangkero. Nagsimula pa siyang magduda kung may iba pang magsasaka bukod sa kanya at kay Draco. Hindi kaya energy cultivator din ang lolo mo. O may nakilala na ba siya? Tunog ni Jared. Kahit papaano ay nasa sabik. Kung makakahanap si Jared ng ibang magsasaka, hindi na siya makaramdam ng kalungkutan. Sa wakas ay magkakaroon na siya ng isang tao. Upang magkaroon ng kapwa-interest. Dagdag pa, marami siyang pagdududa tungkol sa paglilinang ng espiritual na enerhiya. Umaasa siya, magkakaroon siya ng maaaring magtanong tungkol dito. Umiling si Tristan. Hindi energy cultivator ang lolo ko. Pero may nakita siya. Sinabi ni Tristan kay Jared ang sinabi sa kanya ni Samuel. Naiwan si Jared na may lubos na pagkabigo matapos marinig na mahigit 10 taon na iyon. Paano ko sila hahanapin ngayon? Walang magawa si Jared kundi maghintay ng oras para makapunta sa walang nakatirang isla. Wala siyang ideya kung ano si Draco. Ibig sabihin ng malaking pagkakataon. Bukod dito, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay buhay pa ito at nakakulong. Sa isang lugar, hindi alam ni Jared kung bakit ganoon ang mararamdaman niya. Pero matindi ang pakiramdam. Tama ang sinabi ng lolo mo. Isa talaga akong energy cultivator. Hindi sinasadya ni Jared na magsinungaling kay Tristan. Dahil ang mga Bailey ay tapat sa kanya. Hindi mahalaga kung ang huli ay tapat o hindi. Pagkatapos ng lahat, sila, parehong may kailangan ang iba. Kinailangan ni Jared na kunin ang mga halamang iyon upang mapabuti ang kanyang sarili. Lakas, mga mata ni Tristan nang marinig ang pag-amin ni Jared. Puno ng inggit at pagtataka ang mga mata niya. Ginoo, pagkakataon, maaari, pakisabi sa akin kung paano mo nagawang maging energy cultivator. Labis na curious si Tristan dahil ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa energy cultivator. Kung ako, pamahalaan na maging isa, pagkatapos ay ako ay magiging immortal. Sanayin ninyong mga martial artist ang inyong panloob na enerhiya. Kailangan mo ng maraming pagsasanay upang bumuo ng enerhiya mula sa iyong tiyan. Samantala, ang isang magsasaka ay gumagamit ng espiritual na enerhiya. Itatago natin ang espiritual na enerhiya sa ating tiyan. Mages, gumamit din ng espiritual na enerhiya. Ngunit kailangan lamang nila ng kaunting halaga. Kadalasang formation lang ang ginagamit nila. Jared, paliwanag ni Tristan. Nakita ko. Ngayon nauunawaan ko. Kaya kailangan mo ang mga halamang ito dahil mayroong espiritual na enerhiya sa kanila at maaari tumulong sa iyong paglilinang. Tama ba? Namulat si Tristan. Tumango si Jared. Tama iyan. Gayunpaman, ang mga halamang gamot lamang ng higit sa 100 taon ay may espiritual na enerhiya. Napakababa ng espiritual na enerhiya sa hangin. Maaari ko lamang hiramin ang espiritual na enerhiya mula sa ibang mga bagay. Ginoo, pagkakataon, magiging immortal ka ba sa huli kung patuloy kang maglilinang? Kakayanin mo ba, lumipad at mabuhay magpakailanman? Curious na tanong ni Tristan na parang walang muwang na estudyanteng naghahanap ng kaalaman.
Ngumiti si Jared at umiling. Maraming bagay pa rin ang hindi ko maintindihan sa pagiging A. Magsasaka. Wala akong ideya kung nasaan ang limitasyon ng isang magsasaka. Biglang naramdaman ni Tristan ang sarili niyang nagtatanong ng sobra. Agad siyang humingi ng tawad. Mr. Chance. Ako lang. Mausisa. I'm sorry kung mali ang ugali ko. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Jared. Ayos lang. Pagkatapos nilang mag-chat ng ilang sandali, sumigaw si Tristan sa labas. Pakipasok lahat. Pumasok si Spencer kasama ang kanyang mga tauhan. Spencer, makinig ka. Ang lahat ng mga halamang gamot sa Herb Palace ay nasa ilalim ng utos ni Mr. Chance. Lahat dapat dumaan sa kanya. Kamatayan ang magiging parusa kapag may sumuwi dito. Walang pakialam na sabi ni Tristan. Papunta kay Spencer at sa mga subordinate na iyon. Naiintindihan mo, Mr. Bailey. Masunurin namang tumango si Spencer. Kunin natin ang mga halamang gamot para mailagay ni Mr. Chance sa mga sasakyan. Bilin ni Tristan. Agad namang lumingon si Spencer sa butler. Henry, pakiayos ng mga lalaki na maglagay ng mga halamang gamot sa mga sasakyan. Punan mo lahat. Pagkatapos noon, tinitigan ni Spencer si Tristan at saka inilipat ang tingin kay Jared. Meron daw siya. May sasabihin. Ginoo. Shite. Magsalita ka lang. Sabi ni Jared kay Spencer. Ginoo. Hinihiling ka ni Chance na magsalita. Stop hesitating. Saway ni Tristan kay Spencer. Okay. Okay. Agad namang tumango si Spencer. Ginoo. Bailey. Mr. Chance. Ilang araw na ang nakalipas. Ang apat na matatanda nang dumating ang Crescent Sect sa Tyhaven Town. Nanatili sila saglit malapit sa arena at saka umalis. The Asterisk Man Eat, tiyak na dumating ang mga taong ito upang hanapin si Mr. Chance para sa gulo. Magpapadala ako kaagad ng ilang mga elitsa. Sirain ang Crescent Sect. Galit na galit si Tristan. Naisip niya na kailangan niyang magpakita ng lubos na katapatan at paggalang kay Jared. Kung nagkaproblema si Jared, ang mga Bailey ay makakatulong. Na hindi na kailangang sisirain ko sila ng personal pagkatapos ng ilang araw. Kinawayan ni Jared ang kamay at saka bumaling kay Tristan. Mawawala ako ng ilang araw. Pwede bang kunin mo? Pangangalaga sa aking pamilya. Pagkatapos kong bumalik, samahan mo ako para sirain ang Crescent Sect. Nagplano si Jared na pumunta sa Mount Hickory sa loob ng ilang araw. Naisip niya na mas ligtas na iwan si Josephine. At ang kaligtasan ni Lisbeth sa mga kamay ni Tristan. Kung tutuusin, mas makapangyarihan si Tristan kaysa kay Phoenix. Si Jared ay nag-aalala na baka bumalik si Franco para maghiganti. Dapat pala hindi ko na muna pinapasok si Lisbeth. Lugar. Ginoo. Chance. Huwag kang mag-alala. Habang nabubuhay pa ako, hindi ako papayag na may manakit sa pamilya mo. Tristan. Tiwala na sabi. Pagbalik mula sa Herb Palace, nakipag-ugnayan kaagad si Jared kay Dominic. Si Dominic ay abala sa pagkolekta ng mga bato. Sa bundok Hickory nang matanggap niya ang tawag ni Jared. Matapos malaman na nakabalik na si Jared, nagmadali siyang bumalik. Summerbank. Ginamit ni Jared ang oras para gumawa ng ilang pampalakas na table task para kay Tommy. Gumawa rin siya ng ilang energy condensing pills para sa sarili niya. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay tila hindi nadagdagan ng husto pagkatapos na ubusin ang mga ito. Bilang kanyang antas, Rosas, kailangan niya ng higit pang espiritual na enerhiya upang umunlad. Nang sumunod na araw, dumating si Dominic at muling umalis patungo sa Mount Hickory kasama si Jared. Ang Mount Hickory ay hindi eksaktong malayo sa Jazza. Ilang daang milya lang ang layo nito. Gayunpaman, ang buong kabundukan ay nakaunat ng libo-libong milya sa ilang probinsya at lungsod. May isang bayan na pinangalan ng Salensburg sa ilalim ng paanan ng Mount Hickory. Sa simula, ang populasyon doon ay maliit, at ang mga mamamayan ay nagkaroon ng mahirap na buhay. Gayunpaman, habang ang mga bato ng Mount Hickory ay naging tanyag at tumaas ang presyo,
Parami ng parami ang dumating para sa mga bato. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang Salensburg. Umunlad. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng dayuhan sa Salensburg ay lumampas sa mga katutubong tao nito. Mayroong hindi mabilang, minahan sa buong bundok, ang mga lugar ng libangan tulad ng mga hotel, pub, at karaoke ay unti-unting lumago. Karamihan sa mga taong interesado sa ang mga bato ay mayayamang tao. At mayroon silang mataas na kakayahan sa paggastos. Huminto si Dominic sa may entrance ng isang restaurant. Ginoo, malamang. Gutom ka na. Tere kain tayo. At pagkatapos ay bumalik sa hotel upang magpahinga. Tumango si Jared at lumabas ng sasakyan kasama si Dominic. Hindi gaanong kalakihan ang restaurant. Ngunit maganda ang disenyo nitong sinaunang estilo. Ginoo, pagkakataon. Huwag husgahan ang lugar sa laki nito. Ito ang pinakasikat na restaurant sa bayang ito. Marami. Pumunta ang mga tao dito para kumain. Si Tessa, ang superstar, ay palaging pupunta rito tuwing bibisita siya sa Salensburg. Ipinakilala ni Dominic ang lugar habang naglalakad sila. Gusto ni Dominic na mag-book ng private lounge. Pero pinigilan siya ni Jared. Dahil dalawa lang sila, naisip ng huli na hindi na kailangan ng lounge. Dahil doon, nakahanap sila ng tahimik na lugar at naupo. Sinadya ni Dominic ang pag-order ng ilang lokal na lutuin. Habang naghihintay sila ng kanilang pagkain, inilibot ni Jared ang paligid. Napansin niya ang ilang grandmaster kumakain sa restaurant. Paano kaya nagkaroon ng napakaraming elite sa bayang ito? Halos akala ko ay martial arts gathering iyon. Bayan ng Thai Haven. Parang kakaiba. Usually, hindi naman masyadong masikip kahit peak hour. Noong nandito ako sa mga ito, ilang araw, napansin kong maraming estranghero ang dumarating sa bundok. Parang parami ng paraming tao. Dito para sa stone gambling. Agad na paliwanag ni Dominic nang mapansin niyang nakatingin si Jared sa ibang mga customer. Gayunpaman, naramdaman ni Jared na hindi mukhang mga sugarol ang mga taong iyon. Kumain sila ng magkakagrupo at halos hindi nag-uusap sa isa't isa. Bukas ba ang mga bato sa Mount Hickory para kolektahin ng lahat? Tanong ni Jared. Hindi. Magiging gulo kung oo. Dati naman. Gayunpaman, ang pinakamalaking minahan ay inookupahan ng mga Ferguson, ang Cinders, at ang Larsens. Ang iba pang maliliit na minahan na hindi interesado ang tatlong pamilya ay inookupahan ng iba. Si Mr. Ferguson ay isa sa kanila. Ang kanyang minahan ay nasa Timog Silangan. Pinakamalapit sa bundok. Itaas. Itinuro ni Dominic ang bintana patungo sa Mount Hickory, na mukhang malapit sa kanila. Nakita ko. Tumango si Jared. Nang dumating na ang mga order nila, pinahinto ni Jared ang waiter. Paumanhin. Maaari ko bang itanong kung may nangyari sa Salensburg? Bakit pakiramdam ko lahat ay nagmamadali? Nang makita ang napakaraming grandmaster sa paligid ay hindi komportable si Jared. Dapat may nangyari. O mangyayari. Wala naman. Pero waiter lang ako. Wala akong ideya. Umiling ang waiter. Ngunit tila umiiwas ang mga mata. Obviously, may alam siya. Hindi kami taga dito. Nagtatanong lang kami. No offense. Habang nagsasalita si Jared, kumuha siya ng isang tumpok ng pera at inilagay sa bulsa ng waiter. Mayroong hindi bababa sa ilang libo. Inilibot ng waiter ang paligid at nag-alinlangan sandali. Tapos, bamulong siya. Let me tell me. Meron isang bagong pagtuklas ng isang vein mine sa Mount Hickory. Narinig kong puno ito ng mga gemstones. Ang mga Ferguson, ang Snyders, at ang Larsens ay nagtitipon ng kanilang mga tropa. Natatakot ako na magsisimula na ang digmaan sa Salensburg. Ako, narinig ito mula sa isang lounge. Tandaan mo, hindi mo narinig sa akin. Pagkasabi nun ay biglang umalis ang waiter. Isang bagong minahan ng ugat. Natigilan si Dominic. Ilang araw na akong nandito. Bakit hindi ko ito narinig? Napangiti si Jared sa sarili. Ang tatlong pinakakilalang pamilya ay tiyak na magiging walang imak pagdating sa mga bagay na ganyan. Kung hindi,
Maaaring gusto din ng iba ang isang piraso nito. Ngayon alam na ni Jared kung bakit napakaraming Grandmaster ang lumitaw sa Salensburg ng biglaan. Ang tatlo, karamihan sa mga kilalang pamilya ay dapat na nagtitipon ng kanilang mga puwersa. Para maabot ng mga martial artist ang Grandmaster level. Kakailanganin nilang gumastos ng malaking halaga. Pera para makabili ng espiritual na gamot bilang pandagdag. Maliban kung nanggaling sila sa mayamang background. Gagawin iyon. Maging napakahirap para sa kanila na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Kaya naman, maraming martial artist ang walang pagpipilian kundi ang magtrabaho bilang bantay para sa iba. Bilang kanilang kakayahan, nadagdagan, sila ay binabayaran din ng mas malaki. Ang ilan sa mga pamilya ng negosyo ay kukuha ng mga martial artist ng mataas na kalibre bilang proteksyon para sa kanilang mga kapamilya o ari-arian. Ang ganitong kaayusan ay matutupad ang pangangailangan ng lahat ng partidong kasangkot. Ang tatlong kilalang pamilya ay dapat na nag-alok ng lubhang kaakit-akit na mga insentibo para sa napakarami Grandmasters na darating na tumatakbo sa Salensburg. Habang kumakain sina Jared at Dominic ay nagkagulo na. Tumangala sila at nakita ang isang batang babae na nakasuot ng gown na nakasuot ng malalaking salaming pang-araw na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Tanging ang kanyang nakatutok na baba at maliit na bibig ang nakita. May 4 na bodyguard na nakasuot ng suit na nakatayo sa likuran niya. Sa sandaling pumasok sila, iniskan ang lugar. Seryoso silang 4 at handang makipaglaban. Nagliwanag ang mga mata ni Dominic. At lalabas na ang laway sa kanyang bibig. Ay nako, yan ba ang superstar? Tessa, tumingin sa kanya si Jared at tila nabighani saglit. Ang ganda ng gown na suot niya. Proporsyon ng katawan, lalo na, ang kanyang slim waist. Ang kanyang makatarungang mga paa ay nakadek sa isang pares ng mataas na takong. Siya, parang kalalabas lang niya sa isang painting. Ang isa sa kanyang mga bodyguard ay tumawag. Waiter, kumuha kami ng isang pribadong silid. Humingi ng paumanhin ang sagot ng waiter. I'm sorry. Nakuha na lahat ng kwarto. May mga mesa. Available lang sa main dining room. Nanlamig ang mukha ng bodyguard. At pinandilatan niya ang waiter. Mag-isip ng kung ano. Sa sobrang takot ng waiter ay nauutol siya. Wala naman talaga. Ayos lang. Doon tayo sa main dining room uupo. Sabi ng dalaga. At humanap siya ng mesa bago umupo. Pababa. MS. Snyder. Inutusan kami ni Mr. Snyder na huwag. Tumahimik ka. Kakain lang ako at aalis na ako. Mukhang inis ang dalaga kaya hindi na nagsalita ang bodyguard niya. Sa lalong madaling panahon, dumating ang kanyang pagkain. At sinimulan niyang kainin ang pagkain na alam na ang lahat sa paligid niya. Nakatingin sa kanya. Mukhang sarap siya sa pagkain doon. Nakapalibot sa kanya ang 4 na bodyguard na nasa bulsa ang mga kamay. Obvious naman sila. Armado ng mga armas. Bangulong si Jared. Mukhang hindi ordinaryong pamilya ang mga Snyder. May mga baril sa bulsa ng lahat ng bodyguards. Bawal sa bansa ang ganoong armas. Ang mga tao ay pinahintulutan na magsanay ng martial arts. Ngunit ang pagkakaroon ng isang automatikong sandata ay isang ganap. Ibang kwento. Halos imposible para sa sino man na makuha ang kanilang mga kamay sa gayong sandata. Gumana ang mga baril sa mga regular na martial artist. Gayunpaman, ito ay magiging walang silbi kapag nahaharap sa isang manlalaban sa antas ng Grandmaster. Laban kay Jared. Ang baril ay hindi naiiba sa isang piraso ng metal scrap. Paliwanag ni Dominic. Ang pinuno ng mga Snyder ay si Jayden. Dati siyang amo ng isang sikat entertainment company at may toneladang celebrity sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang kumpanya ay gumagana ng napakahusay. Nang maglaon, nahuli ang isa sa kanilang mga celebrity na gumawa ng ilang krimen na nakaapekto sa kumpanya ni Jayden bilang isang resulta nang maging inting ang Hickory Stones. Bumalik si Jayden sa bahay at nagbukas ng minahan. Ngayon, ang kanyang anak na babae ay naging isang sikat na superstar. Napatingin si Jared kay Tessa habang kinakain niya ang pagkain niya. Gayunpaman,
Tila hindi alintana ni Tessa ang mga titig ng mga nanunood. Siya, interesado lang siya sa pagkain niya. Sa hitsura nito, dapat na siya ay nasa spotlight araw-araw at nakuha. Nakasanayan na. Nakita ni Dominic si Jared na nakatingin kay Tessa at bumulong. Mr. Chance, kung gusto mo siya, gagawa ako ng paraan. Makipag-ugnayan sa kanyang manager. Kung handa kang maglabas ng pera. Lahat ng mga superstar na ito ay handang panatilihin ka. Sinamahan na parang escort. Pinandilatan siya ni Jared at sinabing, tumahimik ka at kumain ka. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang pagkain ni Tessa at Jared. Sabay-sabay silang lumabas ng restaurant. Nakita nilang pumasok si Tessa sa isang Bentley. Mabilis na inis ka ng kanyang 4 na bodyguard ang lugar bago mabilis na umalis sa isang. Bilasan mo. Sumakay sina Jared at Dominic sa kanilang sasakyan at umalis na rin. Si Dominic ang nagmamaneho sa likod ng Bentley. Kaya naman medyo na-curious si Jared. Anong ginagawa mo? Bakit ang mga sinusundan mo sila? Mabilis na ipinaliwanag ni Dominic ang kanyang sarili. Mr. Chance, nagkakamali ka. Hindi ko siya sinusundan. Ang hotel na ako. Nauna na ang nakabok. Nang marinig iyon ni Jared. Sumandal siya sa kanyang upuan nang nakapikit para makapagpahinga. Bam! May malakas na tunog. Sumunod. Biglang huminto ang sasakyan ni Jared. Iyon ay nang imulat ni Jared ang kanyang mga mata. Sa gulat, ano ang nangyayari? Ginoo, pagkakataon. Tingnan mo, sa sobrang takot ay namutla si Dominic. Tinuro niya ang harapan. Nakita ni Jared na isang itim na kotse na walang plate number ang bumangga sa Bentley na kinaroroonan ni Tessa. Bumaba ang mga lalaki sa itim na kotse. At armado sila ng mga kutsilyo. Sa Bentley, si Tessa at ang kanyang mga bodyguard ay nalilito pa rin dahil sa pagbangga. Nang makita nila ang mga taong dumarating sa kanila na may mga kutsilyo, sinipa ng isa sa mga bodyguard ang pinto ng kotse at inilabas ang kanyang baril. Sa kasamaang palad, sa sandaling itinaas niya ang kanyang baril. Isang flash ang makikita, at ang kanyang braso ay naputol. Isang masakit na alulong ang umalangaw-ngaw. Sa susunod na sandali, ang kutsilyo ay bumulusok sa kanyang midsection. At wala nang tunog mula sa bodyguard. Mabilis na kumilos ang mga lalaking may hawak ng kutsilyo. Bagamat armado ng baril ang mga bodyguard ni Tessa. Sila ay walang silbi sa malapit na labanan. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng 4 na bodyguard ay patay. At si Tessa ay kinaladkad palabas ng sasakyan. Sino kayo? Pakawalan mo ako. Buong lakas na nagpupumiglas si Tessa. Ngunit wala itong saysay. Naglabas ng puting tuwalya ang isa sa mga lalaki at nilagay ito sa mukha niya. Mabilis na nawala ng malay si Tessa. Binuhat ng grupo ng mga lalaki si Tessa sa kanilang sasakyan at papaalis na sana nang lumabas si Jared sa kanyang sasakyan. Ang lakas ng loob ninyong lahat na dukutin ang isang tao sa sikat ng araw. Wala ka bang pakialam sa batas? Tinitigan ng masama ng mga lalaking iyon sina Jared at Dominic. Ang isa sa kanila ay iwinagayway ang kanyang kutsilyo kay Jared at sinabing, ito ay hindi bagay sa iyo. Magwala ka. Ito na ang pagkakataon ko para gumanap bilang bida. Bakit wala itong kinalaman sa akin? Na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pumunta si Jared sa harapan. Nang makita iyon ng mga lalaking iyon, itinaas nila ang kanilang mga kutsilyo at handa nang salakayin si Jared. Isang tingin at kahit sino. Masasabing sila ay walang awa na mga kriminal. Si Jared ay napakalma at sumugod sa kanila. Nang makita iyon ni Dominic ay labis siyang nag-alala. Ngunit hayon, ay wala siyang magagawa. Hindi siya marunong lumaban. At muli, nakita niya ang baril na nahulog sa lupa. Maaaring hindi niya alam ang anumang martial arts. Ngunit siya, pwede pang magpaputok ng baril. Nagmamadaling kunin ni Dominic ang baril. Sa oras na handa siyang barilin ang mga lalaking iyon. Doon niya napagtanto, walang naiwang nakatayo. Ang bawat isa sa mga lalaking iyon ay nakahandusay sa lupa. At mayroong isang malalim na hiwa sa lahat ng kanilang leeg. Sa kabilang banda, maayos naman si Jared. Binuksan niya ang pinto ng kotse at binuhat si Tessa palabas.
Ibinalik niya si Tessa sa sariling sasakyan. Nang makita niya ang nalilitong Dominic na nakatayo, sinabi niya, "Ano, ginagawa mo? Tara na, lahat tama." Nilagay ni Dominic ang baril sa bulsa at sumakay sa kotse. Itapon mo ang baril. Kung may gustong pumatay sa iyo, walang gaanong silbi ang baril. Sa halip, maaari kang mamatay. Faster because of it, sabi ni Jared nang makitang inilagay ni Dominic ang baril sa kanyang bulsa. Walang choice si Dominic kundi itapon ang baril at itinaboy sila pabalik sa hotel. Binuhat ni Jared si Tessa sa kwarto at inilagay sa kama. Hindi maiwasan ni Dominic na humanga sa kanyang makatarungang mga binti. Napaka-tempting. Ginoo, pagkakataon. Magsaya, gagawa muna ako. Alam ni Dominic na hindi niya ito matitikman dahil nandoon si Jared. Anong masaya? Nagtatakang tanong ni Jared. Tinuro ni Dominic si Tessa at nauutal. Naligtas mo siya dahil gusto mo. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Jared. Naisip ni Dominic na iniligtas niya si Tessa para lang matulog. Kanya, bakit ba lagi mong iniisip ang mga bagay na iyon? Kumuha ka ng isang bote ng tubig. Tumingin si Jared kay Dominic at hindi siya nakaimik. Hindi nagtagal. Bumalik si Dominic na may dalang isang bote ng malamig na tubig. At ibinuhos ni Jared ang buong bote ng ang tubig sa lalamunan ni Tessa. Unti-unting iminulat ni Tessa ang kanyang mga mata. Umupo si Tessa at nakita niyang nasa isang hotel siya. Nang makita niya sina Jared at Dominic ay namutla ang mukha nito. Sino kayo? Ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? May sasabihin ako sa iyo. Hindi ako papayag na makuha mo. Ang gusto mo kahit mamatay ako. Kapag nalaman ito ng tatay ko, tiyak na papatayin niya ang dalawa. Ikaw, babala ni Tessa habang galit na nakatingin sa kanila. MS. Snyder, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kami, gustong linawin ni Dominic ang sitwasyon ngunit naputol ito ni Tessa. Nagkakamali ako. Dinala niyo ako sa isang hotel. Kung wala kang balak gawin ang maruming gawa. Ano, ginagawa ba natin dito? Patayin mo man ako. Hindi ako papayag na madungisan ako. Sigaw ni Tessa habang nakahawak ang damit niya. Napatulala si Dominic. Kanina, nang iligtas ni Jared si Tessa. Naisip din niya na si Jared gustong makipagtalik sa kanya. Sabi ko na nga ba? Ang mga lalaki ay pare-pareho. Lahat kayo ay nagnanasa sa aking katawan. Sabi ni Tessa sa pamamagitan ng gritted ngipin. Tapos ka na bang magsalita? Tanong ni Jared na nakakunot ang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag tapos ka nang magsalita, pwede ka nang umalis. Walang ekspresyon ang mukha. Tinuro ni Jared ang pinto. Natigilan si Tessa. Gulat na tumingin siya kay Jared at nagtanong. Pinapaalis mo ba talaga ako? Bukas ang pinto. Walang pumipigil sa iyo. Tugon ni Jared. Napatingin si Tessa kay Jared. Tapos kay Dominic. Sa huli, dahan-dahan siyang bumaba sa kama at naglakad patungo sa pinto. Nang makitang hindi kumibo ang dalawang lalaki, tinakbo niya ito. Nang makita ni Jared si Tessa na tumakbo ng napakabilis, tumawa siya at sinabi kay Dominic, magpahinga ka ng maaga ngayon. Bukas, tayo ay umaakyat sa bundok. Tumango si Dominic at bumalik sa sariling kwarto. Samantala, maraming tao ang nagtipon sa lugar ng aksidente. Sa gitna ng mga tao, isang medyo may edad na lalaki ang naroon. Malungkot na nakatingin sa nasirang Bentley. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang ama ni Tessa na si Jayden. Pagdating niya sa eksena kasama ang mga tauhan niya, si Tessa ay wala kahit saan. Ginoo, Snyder, nawawala si MS. Snyder, patay ang 4 na bodyguard. Walang putok ng baril. Ang kanyang mayordomo, si Henry, lumapit kay Jayden at nagsumbong. Itinuro ni Jayden ang mga lalaking iyon na pinutol ni Jared ang lalamunan at nagtanong. Nalaman mo ba, tungkol sa kanilang pagkakakilanlan? Umiling si Henry. Hindi. Pero, sigurado kami na sila ang nakabangga kay MS. Snyder, sasakyan. Higit pa rito. Ang kanilang mga kutsilyo ay tumugma sa mga pinsala sa mga bodyguard ni MS.
Snyder. Pinaikit ni Jaden ang kanyang mga mata. At isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang mga mata. So, it can only mean that my anak na babae ay kinuha ng ibang grupo ng mga lalaki. Mukhang ganyan. Kung sino man ang kumuha sa kanya ay dapat na napakalakas. Sa tingin ko siya ay dapat na isang Grandmaster. Tingnan ang mga hiwa sa kanilang leeg. Ang lalim at ang haba ay pareho. Dapat itong gawin ng iisang tao sa napakaikling panahon. Ibinigay ni Henry ang kanyang pagsusuri. Mukhang seryoso talaga ang mga taong ito sa pagkakataong ito. Nagsimulang gumiling si Jaden. Ginoo, Snyder, sinasabi mo ba na ang mga Larson at ang Ferguson ay kasangkot dito? Maliban sa dalawang pamilyang iyon. Walang sino man sa buong Salensburg ang nang-ahas na hawakan ng aking anak na babae. Pumunta ka, alamin ang higit pa tungkol dito. I believe if they have Tessa, they will approach me very soon to discuss the terms. Galit na galit si Jaden na para bang papatay ng tao. Maya-maya lang, tumakbo ang isang utusan ng mga Snyder dala ang balita. Ginoo, Snyder, Mr. Snyder, si MS, Snyder ay pauwi na. Nakauwi na siya. Ano? Sa sobrang tuwa ni Jaden ay agad siyang nagmadaling umuwi. Kalahati. Pagbalik niya, nakita niya si Tessa na nakaupo sa sala. Napapaligiran siya ng maraming tao. At, marami silang tinatanong sa kanya. Tiningnan siya ng mabuti ni Jaden bago nagtanong. Sweetie, are you hurt? Umiling si Tessa. Ayos lang ako. Natarante si Jaden at nagtanong. Paano ka nakabalik? Hindi ka ba kinuha ng isang tao? Totoo naman na may dumukot sa akin. Matapos nilang patayin ang mga bodyguard ko. Nawalan ako ng malay. Pagdating ko, napadpad ako sa isang hotel room kasama ang dalawang binata sa tabi ko. Sabi ni Tessa, nang marinig iyon ni Jaden. Tumaas ang boses niya. May ginawa ba sila sayo? Muling umiling si Tessa. Pagkatapos kong matauhan, naisip ko na may gusto silang gawin. Kasuklam-suklam sa akin. Ngunit, hindi nila ginawa. Sa halip, pinakawalan nila ako. Ginoo, Snyder, marahil ang dalawang lalaking ito ang pumatay sa mga abductor ni MS. Snyder, tumingin sa akin. Nailigtas nila siya. Kung hindi, hindi na nila siya pinayagang bumalik. Ani Henry. Oo, tiyak na ganyan ang hitsura. Kung talagang nailigtas ng dalawang lalaking iyon ang aking anak, dapat ko silang gantimpalaan. Ang gwapo. Tumango si Jaden bago bumaling kay Tessa. Alam mo ba kung saan natin makikita ang dalawang lalaking ito? Ang alam ko lang sa Kenwich Hotel sila tumutuloy. Pero hindi ko matandaan ang room number. Nagpanik lang ako, ngayon at hindi ko ito nakitang malinaw. Sagot ni Tessa. Tanong ni Henry kay Tessa. MS, Snyder, pakilarawan ang dalawang lalaki. May isasama ako at hahanapin. Sila. Tumayo si Tessa. Paano ko maaalala? Halos mamatay na ako sa sobrang takot. Pero, kung makikita ko sila sa personal, ako, tiyak na makikilala sila. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Pinigilan siya ni Jaden. Hindi pwede. Kakaalis mo lang sa panganib. Hindi ako papayag na umalis ka. Tatay, may isasama si Henry sa amin. Ano ang dapat katakutin? Relax. Iba ang naisip ni Tessa. Ginoo, Snyder, huwag kang mag-alala. Babantayan ko si MS. Snyder, paniniguro ni Henry kay Jaden. Noon lang sumuko si Jaden. Nang maglaon, nagdala si Tessa ng daan-daang lalaki mula sa mga Snyder at pumunta sa Kenwich Hotel. Nagpunta sila sa sahig. Sa wakas, natagpuan ni Tessa ang silid kung saan siya pinananatili sa ika-4 na antas. Itinuro ni Tessa ang silid at napabulalas. Ito na, with a gesture from Henry. May lumapit at sinipa ang pinto. Sa sandaling iyon, hindi sila sigurado kung nailigtas nga ba ng dalawang lalaki si Tessa o may iba pa sila. Mga motibo, mas mabuting pigilan sila bago pa nila malaman ang higit pa. Nang mabuksan ang pinto, dalawang lalaki ang sumugod na pumasok. Gayunpaman, nang pumasok sila, may nagpadala.
Lumilipad silang may sipa, at nahulog sila sa lupa. Alam ni Jared na may mali, kaya nagtago siya sa likod ng pinto. Nung pumasok yung dalawang lalaki, yun, nung gumawa siya ng move. Siya pala, siya na nga, sigaw ni Tessa nang makita niya si Jared. Sa kabilang banda, sumimangot si Jared at sinabing, "Iniligtas ko ang iyong buhay. Ngunit dinadala mo ang mga tao rito para sa paghihiganti." Ay, ibinuka ni Tessa ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Tunay ngang walang ginawa sa kanya si Jared at hinayaan siyang umalis. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung siya ang nagligtas sa kanya. Mabilis na tumugon ang mayordoma ng isang ngiti. "Sir, mali ang pagkakaintindi mo. Dinala kami ni MS Snyder sa iyo kaya, para malaman natin ang nangyari. Snyder will reward you greatly kung ikaw ang nagligtas kay MS Snyder. Ano ang nangyayari?" Sinugod ni Dominic si Jared nang makarinig siya ng mga ingay. Laking gulat niya nang makitang maraming tao nagtitipon malapit kay Jared. Pagkatapos, naintindihan niya agad kung tungkol saan ito nang makita niya si Tessa at ang butler sa tabi niya. Sinugod ni Dominic si Henry at ipinaliwanag. "Mr. Lockwood, parang may hindi pagkakaunawaan. Tayo ay ang nagligtas kay MS Snyder." Madalas bumili si Dominic ng mga hilaw na bato para sa mga hiyas. Sa makatuwid, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa negosyo sa Snyders. Ganyan niya nakilala si Henry. "Ginoo Wagner, ikaw." Nagulat si Henry nang makita si Dominic dito. "Oo, dinala ko si Mr. Gustong banggitin ni Dominic ang pangalan ni Jared. Ngunit sinaman siya ng tingin ni Jared. Sa makatuwid, huminto si Dominic sa oras at sinabing, "Naghahanap kami ng kaibigan ko ng mga bato nang makita namin si MS. Nasa panganib si Snyder. Nagawa naming iligtas siya ngunit nalaman niyang wala na siyang malay. Sa makatuwid, wala kaming choice kundi ipadala siya sa isang hotel at hayaan siyang magpahinga hanggang sa magising siya at makaalis. Wala akong dahilan para pagdudahan ang iyong mga salita. Mr. Wagner, salamat sa pagligtas sa kanya. Gustong makita ni Mr. Snyder. You and reward you," sabi ni Henry kay Dominic. Hindi makapagdesisyon si Dominic sa kanyang sarili. Palihim niyang sinulyapan si Jared at nakita niyang tumango ito. Sa makatuwid, ngumiti si Dominic at sinabing, "Gusto ko rin makilala si Mr. Snyder. Nais kong pag-usapan ang pagbili ng bato." Siya, Ginoo Wagner, mangyaring pumunta dito. Sinenyasan ni Henry si Dominic na sundan siya. Kaya, pumunta sina Jared at Dominic sa tirahan ng Snyder. Samantala, si Jaden naman ay nakaupong naghihintay sa sala. Nang makita niyang nakabalik na si Tessa ay bumangon siya. Kaagad at nagtanong, "Tessa, nahanap mo ba ang dalawang lalaking iyon?" "Oo, sila na." Tinuro ni Tessa sina Jared at Dominic. Ginoo Wagner, nagulat si Jaden nang makita si Dominic. Ginoo Snyder, nakangiting sagot ni Dominic. Niligtas ba ninyong dalawa si Tessa? Nakatulala ang ekspresyon ni Jaden. Tumango si Dominic at nagpaliwanag. "Oo, may nakita kaming isang taong sinusubukang itulak ang isang walang malay na si MS Snyder sa isang sasakyan. Kaya nagmadali kaming iligtas siya." Bahagyang kumunat ang noo ni Jaden. Ginoo Wagner, if I remember correctly, hindi ka naman marunong mag-martial arts di ba? Awkward na ngumiti si Dominic. "Oo, wala akong alam sa martial arts. Kaibigan ko dito ang nakalaban nila. At nailigtas si MS Snyder." Tinuro ni Dominic si Jared. Hindi makapaniwalang tumingin si Jaden kay Jared. Nakikita niya na ang mga kidnapper ay mga bihasang manlalaban. Aabutin isang grandmaster upang patayin silang lahat ng napakabilis. Gayunpaman, mukhang nasa maagang 20s si Jared. Sa makatuwid, nahirapan si Jaden na paniwalaan na siya ay isang grandmaster. "Sir, ano pong pangalan niyo?" tanong ni Jaden. Bagamat may pagdududa pa rin si Jaden, nagpasya siyang maging magalang. "Ako si Jared Chance.
Mahinahong sagot ni Jared. Oh, nakikita ko. Dahil nailigtas mo ang aking anak. Maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Kung gusto mong bumili. Stones. I can sell you at half the price. Bukas palad na alok ni Jayden. Nakita ni Tessa sina Jared at Dominic pagkagising niya. Kahit na hindi sigurado si Jayden kung mayroon sila. Nagligtas sa kanya. Masasabi niyang wala silang masamang intensyon sa kanya. Kalahating presyo. Natuwa agad si Dominic. Maaari tayong kumita ng hindi kapani-paniwalang kita sa pamamagitan ng pagbili ng mga bato sa kalahating presyo.